So magandang umaga sa inyo, Moto Arc here at kasama ko si OBR natin. Medyo matagal-tagal na rin nung last tayong nag long ride. Kaya naman ngayon babalikan ulit namin ang Mapannuepe Lake. At gamit natin ngayon ang ating Honda ADV 160. Kasama lang namin kayo sa ride namin papunta doon sa Mapannuepe. Galing nga pala tayo dito sa Clark, Pampanga at ang biyahe natin based sa Google Maps ay 2 hours and 46 minutes. So nag-almusal lang kami dito sa Jollibee at ngayon tuloy-tuloy na yung biyahe natin. Tara, samahan niyo kami. Let's go! By the way, diretso pala nating sinundo si OBR natin galing sa opisina dahil dito siya nagtatrabaho sa may Clark, no? Yun, saktong pagka-out niya, nag-ready na agad tayo. Nilagay natin yung tent dito sa likod ng top box natin. At yun, nagdala tayo ng mga konting damit dahil magtatagal tayo ng 2 araw doon. Dahil mag-overnight tayo, guys. Experience natin doon yung buhay mag-overnight. Kasi last time, guys, ang gamit natin si Scarlett at hindi tayo nag-overnight noon. 1 araw lang tayo. Kinahapunan lang, umuwi na tayo agad. Ngayon, medyo mas kaya ng motor natin yung biyahe. Saktong-sakto kasi medyo buhanginan yung kalsada ron or yung daan papunta ron. At kung nahirapan yung ating Honda Click nung papunta tayo doon last time, tignan naman natin ngayon, nagamit natin si ADV, which is adventure bike, na palagay ko naman kakayanin po niya yung buhanginan doon. At sa panahon, guys, base sa weather ng iOS, 46% na uulan ngayong araw, pero palagay naman natin hindi naman, kasi mga recent na araw ganun rin 40%, pero hindi naman natuloy. At sana wag nga matuloy para hindi tayo ma-hassle, lalo na mag-overnight tayo. Medyo makulimlim lang, pero sana hindi na bumuhos. 6:54. Ang bilis naman ng stoplight dito. So, by the way, time check tayo, guys. 6:43 AM na. At approximately mga 9 to 10 AM nandun na tayo. Kasi di natin sure kung magsa-stop over pa tayo. Pero mamimili pa tayo ng mga pagkain dahil mag-overnight tayo. At wala tayong lutuan doon. Yun, guys, dahil nanggaling tayo ng Clark, umikot tayo dito sa Phil-Am Road. At dadaan tayo ng Florida. Florida ba to? Ayun, basta ito yung pinakamalapit na ruta. At yun, 2 hours and 38 minutes ang biyahe po natin. About naman sa posisyon natin dito sa ADV, dahil medyo puno na yung top box natin at yung compartment, naglagay tayo ng bag dito sa gitna, which is kaya pa naman, no? Medyo kasya pa naman pala yung bag dito. Iipit mo lang kasi wala talaga siyang mapagsusuksukan. Pero yung kung malaking bag, medyo mahihirapan tayo dito. Dito ulit sa mga Honda Click, no? Talagang masusuksok mo sa ilalim. Pero yan, all goods lang naman yung posisyon natin. At nakakalimutan kong mag-riding gloves, no? Actually, may binili ako recently lang, pero nakakalimutan nating isuot. Pero itong jacket naman natin, may butas siya dito, no? Kung kaya naman may papasok natin yung kamay natin. So mamaya kapag medyo uminit, try nating ilusot yung kamay natin dito sa dulo ng jacket. Kamustahin natin yung upo ni OBR. Kumusta ka dyan? Ayun, sobrang comfortable daw. Gusto niya yung ADV kasi ayun nga, maganda yung suspension. At hindi na connect yung kanyang intercom sa GoPro natin kung kahit wala siyang audio. Hindi ko na connect dyan eh. So, siguro mamaya try ko kasi nagahul ako sa oras sa pag-assemble ng helmet eh. About naman sa maintenance na ginawa natin kay ADV or paghahanda, bale kaka-change oil lang naman natin recently, tsaka gear oil, so all goods pa naman. CVT cleaning, nagawa na rin natin yan recently lang. Ang pinaka-chinyak ko lang dito sa kanya ay yung kanyang mga gulong harap at likod dahil malapit na siya mag-retire. Siguro mga 2 long ride na lang, pwede ko nang papag-retire yung gulong nito. Unahin ko sigurong palitan yung likod kasi malapit na siya dun sa tread wear indicator. At meron na siyang 3 pasak, guys. Yung 3 pasak na yun, tumagal naman siya, no? At hindi naman naka-apekto sa
riding natin kasi nag-flatten na naman siya ngayon. By the way guys, kahapon lang sinetap na natin pala yung CVT natin na pang arangkada at pang ahon. Kung gusto nyo makita yung video natin doon about sa nabago, sa naging performance from stock niya, ilalagay ko yung link dito sa video dyan sa description. Para bigyan kayo ng idea, mas gumanda yung arangkada niya, mas maganda na siya pang overtaking. Also, okay din siya pang walwalan, no? Kung kaya naman ngayon, medyo na-enjoy ko yung pagra-rides natin kasi medyo lumakas na ng konti. Or naitaw na natin ng konti yung CVT po natin. Hindi pa ito yung pinaka-best na tune niya, pero so far, nagkaroon ng improvement. By the way, nandito na tayo ngayon sa Florida Blanca, Dinalupihan Road. So, dito pala yun. Ayan yung flyover dito. At liliko lang tayo, pakanan. So far, hindi pa masyadong maraming volume ng sasakyan dahil medyo maaga pa. Tsaka also, weekends pa lang ngayon, no guys? Sabado ngayon, kaya naman konti lang yung kasabayan natin. So ayan na tayo, nandito na tayo sa Municipality of Porac. So i-update ko kayo sa mga dadaanan natin at sa mga bawat arko para may idea din kayo kung manggagaling kayo dito sa Pampanga. So far, na-enjoy ko yung setup ng CVT natin, ha. Medyo may hila siya, may hatak talaga siya kapag tinotrottle natin. All good siya, oh. Lalong lalo na kung overtaking tayo. Kaya goods na goods yung setup na ginawa natin guys. Saktuhan lang siya para sa amin ni OBR na may timbang na 145 kilos in total. 75 ako, 70 siya. So liliko na pala tayo dito. After sa palagay ko Dinalupihan Road pa rin to. Ayan yung Bayong Porac na signage. So diretsuin lang natin to. At yun, napakasarap ng umaga kasi hindi pa masyadong mainit. May hangin pa. Hindi pa mahapde yung araw. Napakalamig sa mata ng view natin. Ayun, parang may hamog-hamog pa. So sana ganyan lang hanggang mamaya, no? Pero di talaga natin maiwasan yung araw. Mamaya tirik na yan at medyo mainit na. So ngayon ko lang napansin, ngayon na pala tayo dinatnan ng 10,000 kilometers odo dito sa ADV. So happy 10,000 kilometers odo sa atin, no? And guys, sa mga kailangan yung dalhin kung maglo-long ride kayo, ako personally nagdadala lang ako ng konting tools at konting mga gamit para iwas aberya. So sa mga tools na dinala po natin, nagdala lang tayo ng konting mga socket wrench, konting open wrench, yung mga regular na 8, 10 yung sukat, 8 jes. Ayan, para kung sakaling may need ng adjustment or may lumuwag, masisikipan po natin. Tapos yung pinapriority ko lagi sa long ride ay yung pang-repair ng gulong. So nagdala tayo ng set ng pampasak, also ng tire inflator po natin. So para kapag ni-repair natin yung gulong natin, syempre may portable tayo na panghangin na hindi na tayo mapapagod. So yung dala natin yung Xiaomi, no, yung tire inflator. Matagal na sa akin yun. So pag long ride, mahabang biyahe, dinadala ko talaga yun para if may aberya, may gagamitin tayo. At yun guys, share ko na rin sa inyo itong bago kong invest natin na camera. Meron tayong bagong 360 ngayon kung di ko pa nababanggit kanina. At yan yung ginamit natin sa mga ibang view kanina. DJI Osmo 360. At pinili ko yan dahil mas okay yung reviews niya compared sa Insta360, no? Pero depende na sa preference. Pero maraming nagsasabi na maganda daw yan. At lumagpas tayo guys. Hindi ko napansin yung maps. Kanan pala tayo dito. Pati na lang di pa napalayo. So nilagyan din natin siya ng clamp. At inipit natin siya dito sa side mirror, no? Gamit natin telesin. So kung gusto yung maka-score niya, nilalagay ko na lang yung link dito sa video, dyan sa description. So napakaganda niyan guys, lalo na kung gusto yung makuhanan yung buong paligid ninyo at nagra-rides kayo. Okay yan, para yung mga scenery, pati yung rider nakukuhanan dahil 360 siya, nakukuha na lahat ng angulo. Tapos i-adjust na lang natin siya sa edit. At syempre para magkaroon kayo ng idea sa view niya, ayan, ganito siya. At kung makikita nyo naman, napaka-wide ng view niya.
Dito tayo, may nagmamadaling sasakyan. Ayan, kung makikita nyo, kitang-kita tayo. Kitang-kita yung paligid, yung scenery. Kung kaya naman, hindi na hassle na kuhanan yung mga gandang spot. Kasi itong 360 na yung bahala sa angulo natin, sa camera view natin. Not sponsored yan guys, no? Pinili ko yan, sariling pera ko yan. Pero kung may mag-sponsor, huli na. Hindi nyo ako ini-sponsoran. Ba't ni-sponsoran nyo ako bago ako bumili? Pero yun, investment na rin natin para maganda yung vlog natin palagi guys. Lalo na mga pinupuntahan natin, mga scenery. Kung hindi kabundukan, mga karagatan, mga ganon. So okay na okay ano. Date guys, it's 7:37 at nandito pa rin tayo sa Florida Blanca, Dinalupihan Road. Pero nasa Dinalupihan na daw tayo, sabi ni OBR. At kakanan tayo dito sa Angeles Porac, Florida Road. Dinalupihan, ang haba naman ito. Basta yun, nandito na tayo. At 1 hour and 46 minutes na lang bago makarating doon, 61 kilometers pa. Approximate time para makarating doon is 9:23 AM. So medyo umangat ng araw at hindi pa naman masyadong masakit sa balat. All goods pa naman, tsaka medyo malamig pa, no? Siguro hindi na rin naman uulan yan kasi nawala na yung ulap-ulap kanina na medyo mabigat. So dito tayo kakanan guys. Pagdating natin dito, paspasan lang natin yan. At maganda naman yung kalsada dito eh. Asphaltado naman at wala namang masyadong mga roadworks ngayon. Alright guys, Bataan na pala tayo. So simula nung napasok tayo ng Dinalupihan, nasa Bataan na pala tayo nun. At yun, nakikita natin paunti-unti yung mga bundok, no? So mamaya mas makikita pa natin yan kapag malapit na tayo dun sa ruta po natin sa destination. Pero so far so good. Smooth naman yung biyahe natin. Napakaganda manakbo ng ADV, napaka-komportable natin. Also napakaganda din ng kalsada, asphaltado, no? Parang halos kakagawa lang nito. Paspasan lang natin yan guys. At banda dun, pag nandun na tayo sa papasok, pakita ko ulit yung view sa inyo. Ngayon medyo nakaharang pa eh, kaya di natin makita yung mga bundok. Ang ganda ng puno na to, naka-flat top oh. Pantay na pantay. So yan guys, medyo kurba-kurbada na yung daanan natin dito. Paunti-unti, pataas na tayo ng pataas. Nakikita na natin paunti-unti yung bundok. Ano, yung mga pa-banking-banking na, yung mga kurba-kurbada na. Pero all goods pa rin, smooth pa rin yung biyahe natin kasi mataas yung clearance ng ADV. Makapag-banking tayo ng slight lang, normal banking lang naman para maging smooth yung biyahe natin at hindi ma-interrupt yung speed po natin. All goods. Ay, yung mga bahay yun, nasa taas. Tapos may signage dun, Dinalupihan, parang Hollywood. Medyo nakakawala ng antok kapag may mga kurba-kurbadang ganyan eh. Yung tulog natin guys, nasa 3 hours lang ata. Kaya yun, medyo sleepy heads pa. Ano, tingnan mo, nakukurba yung mga puno. Naka-arco sila. Ganon kasi yung science behind that. Nandito na tayo sa kabundukan. Nandito na tayo sa on the woods. Yung mga puno, napapaligiran na tayo. So, nasa kabundukan na talaga tayo guys. Niyayakap na tayo ng mga matatayog na puno. Ang ganda ng scenery dito oh. Ang tataas ng mga puno. Medyo masarap din yung hangin. Masarap ng hangin. Hindi natin ramdam yung init. Ang presko dito. Ganda ng asfalto dito oh. Ito pala yun. Ito pala yung part na yun. Parang bagong gawa yung kalsada. Oo, bagong gawa nga to. Kasi naalala ko last time, ano siya, parang bagong gawa nga. Medyo madikit pa. All goods. So, nandito na tayo sa part ng Bataan. Kung makikita nyo yung intersection na yun, siguro naman familiar sa inyo yan. At yun, paspasan na lang natin to guys. Medyo maluwag na yung kalsada. At base sa nakikita ko, wala tayong mga kasabayang nagra-rides, no? Tulad ng mga dati nating rides, lagi tayong may kasabay. Ngayon parang wala tayong nadadatnan ng mga nagra-rides din. Alam na alam kasi natin pag mga magra-rides eh, or magka-camping, may mga tent or upuan sa likod. Pero ngayon wala madalang.
Nagmamasdan ko sa maps ngayon yung ruta natin. Ang daming kurba-kurba guys. Ang daming liko-liko ng mga siko-siko. Ito na yung mga siko-siko. So kagandahan kapag naka-open yung maps mo at dumadaan ka sa mga siko-siko, napagre-readyhan mo or napaghahandaan mo yung mga susunod na kurba. Kumbaga hindi ka mabibigla sa kung gaano kalala or kasiko yung kurbada. Tulad na lang nito oh. Kitang-kita natin sa maps. Makakapag-banking ng konti. Sarap. Alright, banking pa ng konti. Ayan, ito na yung mga iconic na dinadaanan nating pa-banking, no? Napakasarap daanan ito. Basta huwag ka lang mag-overshoot, lalo na yung mga dumadaan dito, mga bus. Ayan, ang daming mga bus. Basta tandaan lang, hindi sobrang bilis kapag kurbada kasi yun yung madalas na cause ng overshoot. Ito, medyo malalim to. Sheesh. Adventure. Roller coaster. Diba, sarap pag ADV yung gamit. Pag click yung gamit natin, medyo medyo nakakatakot bumengking kasi sasayad. Pero ito kasi mataas eh. Alright. Kamusta yung angulo natin dyan? Ganda ng 360 natin, diba? Kuwang-kuwa lahat. So yan, mga pa-banking tayo dito. Paspasan lang natin to. Pagkatapos natin malagpasan to, dire-diretso naman tayo sa buhanginan. So kagandahan dito, two-way naman no, yung kalsada. Kaya mapag-overtake ka pa rin kahit na medyo liko-liko. Ayan, nandito na tayo sa Olongapo guys. Ito yung arko nila. Welcome to Olongapo. Napakaganda ng arko nila dito. At dito sa gilid may nakasulat Unrockels. All goods. Tara, paspasan na natin. Di na tayo magpipicture sa arko. Kitang-kita naman sa 360 natin eh. Uy, sarap ng kurbada dito ah. Banking ng sobra-sobra. Ito na-improve naman lagi yung kalsada. Na-asphaltohan yung mga sira-sira. Ay, napapaganda nila. Ayun, may mga riders na tayo nakikita. Naabutan. Kanina wala tayong madatnan talaga eh. Wala tayong maabutan. Pero ngayon, ayan oh, may mga riders na. Halatang riders talaga sila na naglo-long ride kasi naka-vest sila na kulay green. Ay, di tayo naka-vest no. Pero pag gabi kasi ano yan, mandatory eh, para kitang-kita. Pag umaga, hindi naman masyadong kailangan eh. Pero mas okay na rin, naka-vest tayo. So, nandito na tayo sa part ng palengke no. Palengke na ba to? Alam ko dadaanan pa natin yung pugot na ulo. Dadaanan ba natin yon? Ahas na kurbada. Nyari, mga kasama natin to no. Dahil wala tayong mga kasamang mag-rides, sila na lang yung mga tropa natin. Si Julius, oh, nauuna si Julius. Masyadong ginagalingan ni Julius. Pati yung suit niya, talagang alright. Kurbada. Ay, sarap ah. Time check, 1 hour, 60 minutes na lang bago marating doon. At ang oras natin ngayon is 8:14 AM na. So, medyo tumataas na yung araw. Nararamdaman ko na yung init. Pero manageable pa naman kahit wala tayong gloves. Mamaya ibabanat natin tong jacket natin. So 36 kilometers na lang din. Medyo malapit-lapit na lang yan guys. Papaspasan na lang natin. Medyo mahirap lang isa part ng buhanginan. Mamaya macha-challenge tayo. So ito na pala yung part ng Magellan Head. At kakanan tayo dito guys. Dito tayo dadaan. Ayun yung Magellan Head. Dito tayo. Alright. Papaspasan lang natin yung daan na yan. Medyo marami-raming volume dito dahil kabayanan eh. Pero banda dun medyo mababawasan na yan. Ito yung sinasabi ko guys. Papyaw-hapyaw yung mga checkpoint. Kung kaya naman kailangan naka-helmet lagi dito. Bawal dito yung mga parang bibili ka lang sa palengke at wala kang damit. So disiplinado yung mga tao dito. Sambales na pala to no. Hindi na siya Olongapo, puro Olongapo. Lagpas na pala tayo. Paspasan lang natin yan. Medyo konti na lang yung mga kurbada eh. And guys, nandito na tayo sa may stoplight. Yung pa kaliwa dyan. Saan ba papunta yung kaliwa dyan kasi dyan? Alimutan ko na eh. Subic. Ayun, pa Subic yung kaliwa. Tapos yung diretso, town proper.
Ayan, dito may stoplight dito, no? So, kailangan natin sundan yan. Tsaka doon naman sa opposite lane doon, bawal kang kumanan kasi may nagbabantay dyan. Or bawal kang huminto doon sa kanan kasi right turn, must turn right doon. So, ganun yung patakaran dito guys. Kaya naman, huwag kayong maging dito, kamote. Kasi baka imbis na mag-enjoy kayo sa ride, baka matikitan pa kayo. Ganda na dito. Eto, may mga terminal pala ng bus dito. Parang ngayon ko lang nakita yan. Ayan o, mga bus. Dito, yung mga lane dito guys, tingnan nyo yung yellow lane. Kasi may part na dalawa yung lane sa kanan, may part na isa lang yung lane sa kaliwa. Katulad na lang nito. So, nakadesign siya para ma-manage yung traffic. Depende nila kung paakyat or paahon yung bilang ng lane. Tulad na lang nito, dalawa dito. So yung mga papunta, dalawa yung lane nyo. Tapos pagdating naman dito, ayan, magiging isa na lang yung lane natin. At alam ko magiging dalawa sa kabila. Ang ganda na ng dagat, oh. Kita na yung dagat. Ayun, dalawa na nga yung lane sa kabila. So nagkapalit naman. So isa na lang yung lane dito. So titingnan nyo lagi yung yellow lane dito guys, para hindi kayo malito dyan. Kasi yan yung magsisilbing palatandaan ng daanan nyo. Huwag na lang kayo lalagpas dyan. Ito naman sa kabila, kung sisingit kayo, may hukay na malalim dyan. So ingat-ingat na lang kayo. Pagalingan na lang ng tansyahan nyo. Ayan na, medyo malalim. Nakita na yung dagat. Ang ganda ng view dito. Solid bundok plus dagat. Sa pababa dyan, saan kaya papunta yan, no? May puntahan na tayo eh. Di ba papunta ng resort yung pababa doon? Sa dagat, sa beach. Resort, no? Takap lang dito guys kapag marami na yung volume. Lalo na pag rush hour, na-dat na namin to na traffic eh. Ayun, no? Huwag kayong gagaya dun guys na nag-overshoot or lumalagpas na linya kasi minsan may mga pasulpot-sulpot dyan. Stay put lang, stay put. Makakarating din sa patutunguhan. Ito guys, nagagamit na natin setup natin, no? So sa mga ahon, medyo nararamdaman kong lumakas yung motor natin compared nung stock siya. Lumakas yung hatak niya. Kaya naman medyo smooth na yung biyahe natin. Compared kasi dati, nanggaling kami na Subic, galing din dito. Ramdam ko medyo hirap siya sa mga ahon eh. Pero ngayon all goods na. Mapa ahon, mapa downhill. Smooth naman siya. Tsaka may engine brake pa rin siya kahit papano. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pagalingan dito sa gilid. Medyo malalim pero ingat-ingat na lang. Pero kung ayaw nyo pumunta dito sa gilid, pwede naman kayo gumitna dito. Pero hintayin nyo talaga yung mabagal na daloy ng traffic ko dito. Eto, may nadat na tayo na magkakamping. May parang tent sila sa likod ng top box. Oo, same sa setup natin Tapos meron na rin ata silang ulam sa taas eh. Pag ganyan, mapanuepe lang yung destination yan. Sigurado, baka madatnan pa natin sila doon. Alright, nandito na tayo sa Arco ng Subic, gateway to Zambales. Napakaganda talaga ng arco nila dito. Ang daming badge sa gilid Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagsulong. So yun guys, 53 minutes na lang, kulang isang oras na lang at nandun na tayo sa Mapanuepe Lake. Ewan ko kung dun siya mismo nakapin sa campsite, no? Pero palagay ko dun lang siya sa bungad nakapin. So siguro abutin pa to ng mga isang oras mahigit. Kakanan tayo dito guys. Wala na, no? Bypass terminal. Ikot muna tayo, baka wala na. Mamimili muna kami bago kami pumasok dyan sa na yan, daan na yan. Kasi pag pumasok kami dyan, wala na mabibilhan. Napakamahal ng mga bilihin dun guys. Guys, may nakita kami 7-Eleven dito. So palagay ko dito na lang kami mamimili. Okay guys, mamili lang kami dito sa 7-Eleven ng mga foods. Para pagdating dun, di na namin problemahin. Kasi ginto din yung pagkain dun eh. Ayan guys, nakapamili na kami ni backride natin ng foods namin para mamaya hindi na natin problemahin dito sa 7-Eleven.
So magkahalo na yan, merienda, halian, hapunan. So may snacks, may rice. Ang ruta natin is dun sa kaninang nilagpasan natin. So palagay ko medyo mabilis yung daan dun eh. Tsaka alam ko dun din tayo dumaan nung last, no? Ayan, halos 1 oras na lang yung biyahe natin. At yun, mamaya wala nang signal at di na natin makikita yung daan. Pero dahil nadaanan na natin siya dati, palagay ko hindi na tayo masyadong maliligaw, no? Lalo na doon sa buhanginan. So by the way, ginamit ko na yung hacks dito sa ating mga jacket, no? Kasi medyo mainit na. So ginawa ko na siyang gloves, may butas naman siya dito. Pili ko lang ulit tayo dito kung saan tayo pumasok kanina. After natin nabaybay yung bypass road, palagay ko ito na yung main road. So kung di tayo duman sa bypass, dito rin tayo dadaan. Ito rin yung lalabasan natin. So yan, 42 minutes na lang guys, 22 kilometers left. At ang oras po natin ay 9:11 AM. So approximately mga 10 AM nga, nandun na tayo. So medyo maluwag naman din yung daloy ng traffic, oh. Konti na lang yung mga sasakyan. So tuloy-tuloy na to. Guys, dito pa lang tayo sa Castillejos. We are now leaving Subic. So yung dinaanan natin kanina, bypass lang pala talaga siya. Akala ko yun na yung papasok sa Pupanuepe. Ayun o. Tapos dito pa lang tayo sa Castillejos niyan. 37 minutes pa akala ko kanina. Wala na tayong madadaan ng mga bilihan. So ayan pala, main road pa yung dadaanan natin. May mga 7-Eleven pa, ano. Kala ko kasi last na yung kanina eh, nakakatroma katulad ng dati. Kaya ginto lahat yung binili namin. Pero yun, okay na yung sigurado kaysa sa mapamahal. Dati pala guys, napagpunta natin sa Mapanmepe, hindi ko na na-upload yun, hindi ko na na-edit dahil nagkawatak-watak na yung mga videos ko. Also, walang mic yung GoPro ko nun, kung kaya naman wala rin siyang audio. At ibo-voice over ko lang siya kung sakali. Guys, meron ng likuan dito. Ayan, liko na tayo dito. Ito na yon. Palagay ko ito na yon. Masok na tayo dito sa isang kanto guys. Padiretso na to sa Mapanuepe siguro. So guys, may lilikuan tayo dito. Kakanan. Ayan, dito kasi lupa na. So sinusundan lang natin yung maps. Dyan palagay ko tama naman tayo. Pangalawang punta na natin, parang hindi ko pa rin kabisado eh. Basta palatandaan ko doon yung may tour guide na eh. So yan guys, dito na mag-start yung buhanginan. And ito na yung dulo ng sementohan. At yan, dito masusulit yung ating ADV. Check natin dito kung all good siya sa buhanginan, no? Yung click kasi natin medyo bumabaon nun eh. Dito may sementado ata ulit. Ay hindi, buhangin pa rin. May pakanan dito, pero base sa maps, kaliwa tayo. Parang di ko naalala yan ah. Ito parang naalala ko to. Pumasok tayo dati dito eh, alam ko. Okay dito. Same lang. Tapos same lang. Tapos dito tayo nyan. Okay. Same lang pala doon kung kumanan tayo kanina. So far maganda yung kapit ng ADV ah. Hindi siya nadudulas-dulas kahit na medyo kumakapal na yung buhangin. Okay, okay. Basta dito sa maps, kakaliwa tayo. Palagay ko dito tayo. Dito, hindi tayo pwede dun. Nakikita ko yung bakas ng lupa eh. At saka pwede naman tayo magtanong if ever. Ayan, dito na tayo medyo maliligaw-ligaw. Ang daming ruta guys. Tapos isa lang pala yung patutunguhan eh, no? Oo. Oo. Oo nga, no? Ba't hindi natin nadaanan yung tulay? Friend, diretsuin na muna natin. Hindi ko alam guys eh. Bahala na si Batman. Sundan lang natin yung path. Parang iba yung dinaanan natin. Hindi ko alam kung Mapanuepe Lake talaga to eh. May yan na dito, sementado. Bakit kaya ganon? Hindi natin kabisado ah. Okay. Nag-shortcut tayo. Shortcut tayo dyan. Dito pa tayo dadaan dapat. Wala pa yung tulay. Nagkaano tayo ah, na-practice tayo ah. Shortcut lang tayo. Ito na yung sinasabi ko. Yung may tour guide. Pag mga single, dito. Morning sir, saan po sila sir? Mapanuepe po. First time po?
Po? First time? Pangalawang beses na. Ma'am, nagbayad na lang po tayo ng ecotourism po. Ah, may bayad po. Okay. Magkano po? 30. Okay, may bayad na 30. Man po, bali 60 sir, ma'am. 30 each po. Okay. May bayaran tayong ecotourism. 30 pesos each. So, ito na yung part na maghahati yung kalsada. So, dito sa kabila yung sasakyan. Tapos dito tayo sa kabila. Sa left tayo. Okay. Oo nga. Kung nakasasakyan ka, tapos gusto magbangka, dun ka sa right. Tapos, pero pwede rin dito yung sasakyan, no? Yung matataas. Yung kaya. So, ayan na guys. Umpisa na yung rough road experience natin. So far, kaya ng ADV, no? Kahit bato-bato. Ganda ng suspension niya. So, ito yung binayaran natin sa motor, guys. Yung pagiging off-road niya. Diba? Adventure. Hindi yung bibili ka ng ganito tapos sa sementado mo lang idadaan. Sayang. Daan mo dito. Then guys, nandito na tayo sa part na off-road. At yan, kinakaya naman ng ADV natin. May dadaanan pa tayong tulay dito. Yung bagong tulay na guys wala na yung luma. Matagal nang wala yung luma. So far all goods yung ADV natin, no? Kahit mga bato-bato. Hindi tayo masyadong naalog dito tulad nung click natin nun. Ayan, pangalawang daan natin, ADV na, all goods na, oh. All goods naman sa iya, hindi naman masakit sa puwet. Maganda yung suspension, no? Komportable, ayun. Komportable naman daw, sabi ni OBR. Ano naman talagang all goods yung ADV, naka-design siya sa mga ganitong kalsada. Yeah. Yun. Kahit malalalim na ganyan, all goods kasi maganda yung suspension. Oo, di ba? Nagamit natin ng maayos yung ADV on its purpose. Mga paninda dito guys, oh. Mga saging, patatas. May bilihan pa, no? So if ever man, galing kayo Mapanwepe, yun na siguro yung pinakamalapit na tindahan. Pero may tindahan sa Mapanwepe mismo, kaso mas mahal. Ewan ko lang kung dun, mahal din eh. Palagay ko mahal din, same lang din. Kailangan nating unahan to, malikabok yan. Ba't kaya may mixer dito? Sinesementuhan na ba? Ito na, mabuha-buhangin na. Dito bato-bato pa eh, pero doon makikita natin yung performance ng ADV. Palagay ko, di na natin magagamit tong maps. Iba na yung tinuturo niyang daan. Tsaka mawawala na rin na signal. Cross na natin. So, nandito na tayo sa may tulay guys. Ito yung bagong tulay. Yung lumang tulay, banda doon. Yung bagong tulay, ito, le-left tayo dito guys. After ng mga ilang metrong mabato. Kit naman nila. Papunta kaya sila sa Mapanwepe. Sundan kaya natin sila. Sundan. Pwede rin, no? Sundan na lang natin. Sabagay, wala naman silang ibang pupuntahan. Gusto kong Tagalogin eh. Kaso baka iba yung lengguwahe. Sige, sundan natin. May tour guide tayo. Hindi na tayo mag-drone, no? Doon na lang. Hassle din. So ayan guys, after dito sa tulay, may rough road dito. Tapos kakanan tayo banda doon sa kalagitnaan. Hindi natin dediretsuhin yan. Ito na yun guys. Kakanan tayo at susundan natin sila. Ayun o, ayos umulan. Medyo basa yung buhangin. Medyo napipi siya. Hindi siya masyadong matigas. Pero pero daan tayo dito. Oo nga. Ayun lang. Ayun lang. Ayun na, medyo bumabaon ng konti. Pero kaya naman, kaya. Ayun na. Wait lang. Kaya, baba ako. Hindi lang. Yeah.
Solid. Sige, baba ako muna. Bumaon pa rin guys. Hindi, medyo malalim kasi yung na-champuan natin eh. Yung pinababa ko muna sa OBR. Dito tayo. Ayun, dito tayo sa medyo flat. Sige, sakay. So dito mangyayari yung pinakamalala nating pag-slide. Bumaon ng konti yung gulong at tumagilid. Pero buti na lang nakarecover tayo. Mapanwepe kayo, boss? Mas maganda yung daan doon? Pares lang. Pareho lang naman destination. Papunta kayo doon? Pero Mapanwepe, diretso lang. Pero kanan kami, no? Puro kanan, sir. Galing namin dati dito eh. Pero nabago na po ngayon yung daan dyan, sir. Nabago na? Bago po ng tagulan. Pero sundan na lang namin yung ano, yung mga gulong-gulong. Sige. Thank you. Kasi alam ko nga, ganda ako dito kahit naman. Mas malipit yung daan. Oo. Ay, buti na lang may mga nag-guide kahit pa paano ng konti. Hinintay pa nila tayo para kausapin. Pero yun, medyo pumatag na ng konti dito. Mabilis na. Bagal lang. Masasel tayo kung may iba tayong kasama. Bukan dyan. Pilit ka gilid. Marami. Hindi lang, mahirap lumipat agad. Takot yung mga baka eh. Yeah. Ay, sa mga part na medyo makapal yung buhangin, nahirapan tayo. Pero sa part na medyo manipis, tsaka pipi, kaya. Pero yun, nabalance ko naman. Dito nga tayo, try natin lumipat. Kasi alam ko, hindi naman tayo gumawa. Oo, no? Sinundan ko sila eh. Daan-daan na lang. Yaman ni popcorn. Sheesh. May Mapanwepe ah. Malalaking bato dyan. Lingit ka sa daan. Malalim din pala dito sa mga damuhan. Malalim dito. Technique guys, huwag nyo sundan yung mga sidecar kasi may ruta nila. May ruta na signal sa sidecar. Sila kaya nila eh. Ay, malalim dito. Ayan, kapag medyo malalim, igagapang lang ng dahan-dahan. Tapos, sundan natin yung mga pinagbakasan ng gulong. Kasi medyo napipina yan. Nainitan ka. Ayun sila, tumigil ulit. Kakausapin nata ulit tayo. Kinakaya naman. Kinakaya naman guys. Ay, pahinga lang. Ang baterya. Di mataas yung ilog ngayon dyan? May malalim po, sir. May malalim. Pero kaya naman ng motor? Kaya lang. So yun guys, Gina ulit kami. Iniwan na kami ni Kuyang, naka sidecar. So hindi na ako nakapagpalipad guys. Medyo mainit, maalisangan. So tutuntunin na lang namin to. Sabi ni Kuya nung naka-tricycle, medyo humaba na daw yung daan compared last year. Kaya kami 2 years ago pa kami, or 3 years ago na yata, na nanggaling dito. So may pinag-iba na talaga sa daanan. At nagsasanga-sanga na daw. Pero yung tuntunin na lang din natin. Medyo mainit guys. Dobling init dito kasi yung singaw ng buhangin lumalabas. Mapanwepe? Diretso? May tubig yan. Daanan niya. Malalim? May tubig na guys. Hindi, punta ako doon.
So yun guys, ano na tayo sa tubig. Sana kayanin. Medyo malalim to ah. Kaya naman siguro yan. Malalim yan? Kung po kayo malalim sir. Nasa sapatos ka eh. Check na lang natin. Ay, ADV, off-road, tubig. Ay, yun lang. Yun na. Ay, lumabog na. Yun na. Ay, yun na. Sana kayanin to. Ay, lalim. Ay. Yan natin bata. Lalim na na. Na ano yung motor? Hindi naman. Hati-hati kayo, no? Hati-hati mo na lang, no? Sino ba yung nagtulak? Siya lang? Ah, sige. Hati na lang kayo, no? Salamat, ha? Ay. Ayun, guys. Yung unang dinaanan natin, nakayanan naman. Ay. Oras natin, 10:11. So medyo na-late tayo ng expected natin na oras. Siguro mga 11 na tayo makakarating. Eh mga trail pa eh. So susundan na lang natin itong mga pinagbakasan. At medyo tight na yung ano dito. Hindi na siya masyadong malalim. Sana tuloy-tuloy na yan. Tsaka sana last na yung tubig dun. Solid. Pero kung yung click yung sinabak natin dun, di kaya yun. Yung dating sabak ng click dun, medyo mababaw pa eh. Gulat ako, medyo malapad. Hindi naman siya masyado malalim, pero yun, kung hindi pang adventure yung gulong mo or scooter mo, palagay ko di kaya yun. Kaya dito medyo mabato na. Dito medyo okay na yung daan. Hindi na siya sobrang mabuhangin. Medyo mabato na. Sana pagbalik, hindi na lumaki yung tubig dun. Sana ganun lang. Kaya naman eh. Tanong ko na lang kung sakali if mapanuepe sila. Medyo okay na dito. Doon lang sa bungad yung medyo mabuhangin. Medyo okay na yung daan dito. Yung sa bungad lang yung medyo mabuhangin talaga. Pipina yung ano dito eh. Buhangin. Yung mga kubo-kubo. Kaway-kaway. Kaway din sila eh. Mabait ng mga ano, lokal dito. Palagay ko, pag sinundan natin sila, mapanuepe na yan. All goods na yung kalsada. Sana last na yun kasi last punta natin 3, 4 na ilog yata yung dinaanan natin. Pero di naman masyadong malalim. Yun medyo nakakatakot pero kaya naman, mababaw lang eh. Solid yung kotse, parang naabandon na. Balot sa ano eh, balot sa buhangin. Wigo lang yun ha. Pero kinaya niya no. Oh, ayun may daan dito. Saan sila dumaan? Okay. Nag-iiba yung ano dito, daan. Iba na rin yung scenery kasi kabisado ko pa yung dating itsura nito. Palatandaan natin, ayun no. Matulis na bundok. So yun guys, kung sakali man po tayo dito, ayun, pwede nyo palatandaan yan, yung matulis na bundok na yan. Buti na lang medyo kumulimlim, nawala yung init. Kanina sobrang init. Ayun, may nakikita na signage. Lolitz Ranch, Phase 2. Parang dito, ito rin yung ano yun, no? Saan ba tayo yan? Ay, medyo malalim pala dito. Wait lang, igapang ko. Yeah. Kaya. Ay, medyo malalim dito. Kayang igapang ko. Ay, nagapang. Ito yung mahirap na desisyon. So, dito tayo sa Lolitz Ranch. Wala tayong idea kung anong ranch tayo eh. Pero pwede naman tayo lumipat-lipat ng ranch. Oo nga. Kasi isa lang naman yun, no? Campsite. Pero alam ko may mga bakod-bakod na yan eh. So yan, konti na lang yan guys. Paspasan na lang natin yung daan na to. So diretso na yan sa ranch guys. May nakaturo naman na pupunta siya sa isang ranch. Di lang natin sure kung okay yung ranch na yun. Kasi parte-parte yung campsite nila dyan guys. Iba-iba yung may-ari. Pero yun, sana wag nilang gawing commercialize.
or parang sobrang matao na maraming mga commercial building. Though mahirap magtayo dyan, pero sana wag maging ganon. Panatiliin nila yung peace tsaka yung kagandahan ng nature dyan. Wag nilang galawin para patuloy pa rin balik-balikan. Ayun, meron ulit signage dito guys. Check natin. Dito tayo. Ano, mga naka-Aerox, Click, ADB, Mio. Kaya naman, no? Ang grupo sila. Alright. Lolits. Ayan na. Ay, ayan na. Eto na. Nandito na tayo. Ayun yung mga baka, oh. Daanan ba natin? Solid guys. Nandito na tayo. Ay, isang ilog lang yung dinaanan natin, ha. So far, di tayo masyadong nahirapan sa ilog. Pero yung isa na yon, medyo ano siya, challenging na. Alright. Dyan, nandito ulit tayo. Anong masasabi mo na nakabalik tayo after years ago? Saan ba tayo? 2 years ago, no? Saan ba tayo magpe-pesto? Check na lang natin. May kubo sana. May kubo, no? Ayun guys, tingin tayo sa may kubo-kubo. Marami rin palang mga nakaano ngayon, no? Maraming naka-tent. Alright, saan tayo? Saan kaya ta? Saan? Doon na lang. Or dito. Dati dito tayo eh. Saan? Dito tayo na. Oo nga, no? Diyan tayo. Walang kubo dyan. Walang available. Ayun, may available doon, no? Doon na lang. Kuting ko. May naka ano? May tao. Ay, no, ina na. Oh. Dito. Saan ba tayo magtatanong? Sakali. Saan tayo mag-inquire? Di basta ano na lang tayo, lalapit naman tayo. Doon ba meron doon? Doon, no? Oh, parang fishbowl doon. Ang ganda. Solid. Di ba dito tayo dati? Alright, dito na lang tayo guys. Doggy, meron ba dyan? Kung wala naman, no? Okay, dito na tayo. Mapanayfi guys. Nakabalik. Peaceful. Ang ganda ng ano, lupa. Green na green. Saan? Ayan pala, malapit-lapit. Ayan guys, nakarating kami na safe at ang time check natin ngayon, 10:50. At medyo marami-rami na yung mga tao ngayon dito, no? May mga nakasakyan, may mga nakamotor, tapos may mga nakasalubong tayo kanina, no? So yung kagandahan ngayon, naabutan natin siya na medyo green yung damuhan kasi may part na, or may season to na medyo brown yung lupa. Kaya ngayon, medyo maganda yung dating niya. Green na green, no? Tapos sa inyo susundan nyo guys yung matulis na yan kasi yan yung papunta sa lake, ayan o papunta dito sa campsite. So yan tinuturo natin kanina. Yan yung susundan nyo para hindi kayo maligaw. Sa tubig guys, ayan medyo payapa yung tubig, hindi malakas yung alon. Tsaka hindi siya running so lake siya. Stack up lang siya dyan. Hindi siya pwedeng liguan. Kasi sa mga puno, ang gaganda parang Baguio Hills. Ganda. So, hindi masyadong crowded, no? Sakto lang yung tao. Hindi naman sobrang dami. Tapos mamaya explore natin mga facilities nila. Mga CR, tindahan. At kung ano-ano pa mamaya. Check natin. Pero ayan, so far so good. Pahinga muna kami ni OBR kasi medyo napagod kami sa biyahe.
Guys, time check, 12:30 na. So, lunch na kami ni OBR. Yes, At yung panahon, tinupi muna namin yung tent kasi parang ulan. At yung panahon parang ulan na ayun. So far, hindi naman masyado mainit kasi nga makulimlim. Parang ulan. So, lunch lang kami, tapos explore namin yung vicinity dito. Check namin kung may magandang spot. Lunch namin, yung binili namin galing sa 7-Eleven. So, yan, meron tayo dito, tapsilog. And, extra. So, bumili na kami ng ready to eat kasi wala rin tayong lutuan. So, medyo hassle sa atin. Okay, kain muna tayo. So yun guys, update 1:30 PM. Bumuhos na yung ulan na yan, no? Sinilong na natin yung motor. Tapos yung tent, nilagay na natin dito sa lamesa. So si OBR ayan, tulog. So yung gamit namin, pinasok namin dyan. And all goods naman, nakasilong kami kahit papaano. So siguro hindi naman magtatagal yung ulan na yan, no? Medyo may araw pa rin naman. So sound check tayo guys, 4:17 PM. Kanina medyo umulan at ngayon umaraw na. So medyo bumuhos lang yung ulan at nakasilong naman tayo dahil naitaas natin yung tent natin. Pero ngayon, titingnan nyo naman, maliwalas na yung panahon. Umiinit na guys. Ano, napakaganda na tignan ng lake na to. At medyo napaka-green ng mga damuhan. Ano, ang kintab ng mga damo. So kanina habang nagbibideo ako, ang ganda tignan. Parang New Zealand nga talaga yung scenery. Lalo na yung formation ng damuhan. Tsaka yung puno dito. All goods dito kung gusto yun ng peaceful. Tsaka yung walang magulong isip. Dahil wala ring wifi dito guys. So hindi kayo makakakonect sa wifi. Kahit anong gawin nyo. Also data pala. Yun, walang data dito. Wala signal yung data. So yun yung lake dito guys. Kung makikita nyo, napakalinaw niya. Pero hindi siya pwedeng liguan. Kasi nga stack up yung tubig. Maano sa katawan, makate or something. Basta hindi siya pwedeng liguan. At kanina, marami tayong mga nakasabay na pumunta na umuwi na nung umulan. Kaya naman nabawasan na yung katabi namin, wala na. Oh. Pero marami rin yung mga nadadagdag. Paunti-unti. So maraming mga nagpunta dito para mag-overnight lang talaga. Meron dito yung nagmo-motocross, nagmo-motor. Tapos wala pa tayo nakikitang nagbabangka, no? Na nanggaling sa bangka. Kasi merong transportation dito kung saan sasakay sila ng bangka para makarating dito. And yung kasama natin, OBR natin, dahil night shift siya, yun, tulog pa hanggang ngayon. Napasarap yung tulog niya, no? Ako rin napasarap yung tulog ko kanina. Kasi medyo habang umuulan at umaambon ng konti, nakatulog tayo dun sa upuan. Napakaganda ng view ngayon dito. Ayun, all goods. Solid. Sinik, ang sarap umupo, tas pagmasdan yung mga yan, di ba? May mga grupo-grupo dito, mga nakatent, no? Tapos merong mga nakakotse naman, ginagamit nila yung kotse para magkaroon ng tent. So may hinihila lang sila. So di ko alam kung ano yung tawag doon, pero ayun, parang for camping tent. All goods. Time check,
4:50 or mag-aalas 5 na. At kanina medyo umulan ng slightly. Bumuhos naman at nakatulog naman kami guys habang umuulan. Napakaganda na scenery, parang New Zealand. So yun, marami na rin nagsisidatingan at marami na rin nagsiuwi. Yung mga katabi natin ngayon, umuwi na kanina nung umulan kasi medyo marami sila. At yun, may mga nakamotor, may nakasakyan, iba-iba. Mamaya explore namin ni OBR. Ikot kami dito para makita yung iba't ibang setup nila. Yung iba't ibang point of view nitong Lake Mapanwepe. So yun guys, punta kami ni OBR. Pa-charge kami ng phone kung meron sila. Medyo lowbat na kasi kami. Tas padilim na. So kahit man lang pang flashlight, magamit namin yung mga devices namin. Check natin dito. Ayan, may tindahan dito. Tao po. Tao po. Ha? Pagbili po. So may tindahan dito, ayan o. Palagay ko wala silang charging station. Solar sila eh. So ayan, wala daw yung nagtitinda. Tapos yung pag-charge daw 9 AM to 5 PM. So ngayon ano na, alas 6. Cut off na sila. So dahil pala kanina tayo nagpa-charge. Ngayon cha-charge na lang natin yung mga device natin sa motor. May gas pa naman yun, so i-idle na lang natin siguro. So yun guys, 6:30 PM na at medyo dumidilim na no. Wala masyadong ilaw dito at walang nakasabit dito sa mga kubo-kubo. So ang errands na lang natin yan is maligo. At ako hinihintay ko pa yung nagtitinda dahil umalis daw, babalikan na lang or babalikan ko na lang siya at bibili lang tayo ng shampoo, sabon dahil nakakalimutan natin bumili at magdala. Tapos dinner na rin tayo bago lumubog yung araw. Actually lubog na pero bago dumilim mapag-dinner kami kasi wala tayong ilaw guys at medyo madilim na dito. So far ayun, marami naman tayong mga kasama. Meron dyan sa likod, tapos meron dyan sa harap natin. Medyo marami naman, no? So, I assure na may mga ilaw din yung iba. So, kahit pa paano, di tayo sobrang dilim dito. Kinagabihan, bumuhos yung malakas na ulan at sinabayan pa ng mga kulog at kidlat. Kung kaya naman, tinaas ulit namin yung tent para hindi kami mababasa at makatulog.
good morning. Check natin yung labas ng tent. Ang ganda. Good morning guys. Alas 6 na ng umaga. Almusal kami ni OBR. Cup noodles. So ito, binili pa namin ng 7-Eleven at buti na lang may mainit na tubig dyan. At ayun, kung sakali man, pwede kayo magdala ng mga kape, mga 3-in-1. Yun, tapos ang lamig kagabi. Solid, grabe. Tapos umulan pa. Buti na lang one time lang bumagsak yung ulan. Tumigil din siya, hindi na nasundan. Pero yung tent namin, kung makikita nyo, hindi na namin binaba. Nandyan. Kasi mas ano sa baba yung tent namin eh. Mas prone sa tubig. Tsaka langgam kung sakali. Kaya in-stay na muna namin dyan. Pero maya-maya, bababa ulit namin. Ang ganda ng view namin dito habang nag-aalmusal ng mainit na noodles. Nakatingin kami sa bundok. Grabe, ang ganda ng view. Pati buong ang kanila maging Tapos, ang gagawin mo. natakiin kanila. Okay guys, almusal tayo. Nakabili tayo strawberry taho. Tapos meron sila original, yung classic. Kasi yan yung hopya galing 7-Eleven. Nagamit natin mga binili natin. Ahayo, Anong nagagamit ng kakain? nakakain. Ayun, nakatingin lang kami sa view. Walang signal, walang data. Talagang video lang muna. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. Time check guys, 7:30 AM na ng umaga. At yon, sinulit namin yung time namin after mag-almusal sa pagtambay dito sa upuan. So ito galing to sa kubo eh. Nilipat lang namin, wala kasi kami upuan. Yan, ganda ng ano. Mas maganda yung view dito kasi tanaw na tanaw namin yung lake. Yan, tsaka yung bundok. As in, yung pinagdaanan namin dito kasi kahapon sa ilog, halos mga lahati na yung motor. Medyo mataas yung ilog kasi nga maulan-ulan na. So, tumataas yung ilog. Halos mga tinutulak na lang kami ng mga bata. Oo, tinulak na lang kami para makausad yung motor. Tapos, after that, yung isang pa na experience namin is kagabi, sobrang lakas ng ulan, ng kulog, ng kidlat. To the point na ako makikita niya sa likod, yung tent namin na doon na sa lamesa. So, doon na lang kami nahiga. Hindi na namin binaba kasi nga basa din yung grass. So, parang feeling namin kasi mababasa din kami sa mababasa din kami sa pagtulog. So, hindi na namin
binaba yung tent. So doon na lang kami natulog. Yung tent pinatong namin siya sa lamesa. So technically parang sa lamesa kami natulog na naka-tent. Kaya yun, sobrang daming nangyari in 24 hours. Tapos sobrang takot na takot ako kagabi kasi yung kidlat, nakikita ko yung reflection niya dito sa lake. Pero eto, lumalabas-labas pa. Nakuha niya pang maligo. Pero yan, siguro nagtagal din ng 1 hour. 1 hour yung 1 hour lang din na malakas. oo, na malakas. Buti na lang wala siyang halong hangin. Kasi feeling ko kung may halong hangin yung ulan, parang baka disaster talaga yung madadatnan namin. Pero right after naman nung kanina pagising namin mga 5:30, grabe, sobrang parang na-refresh yung place, yung grass sobrang green, tapos yung bundok super green. Ang ganda ng morning. Lamig. Oh, tas ang lamig, ang ganda ng ng salubong ng morning namin dito. Ayun guys, recommended if mag-stay kayo ng 24 hours dito. Start kayo ng morning. Start kayo ng morning. Sobrang sulit at refreshing. Walang walang wifi, walang data. Walang wifi, walang signal. Oo. No? Walang signal, walang wifi, tapos syempre magdala din kayo ng food kasi limit lang din yung tindahan dun sa sari-sari store. Baka kasi yung needs nyo wala dun sa tindahan. Tsaka medyo pricey. Do understandable bakit pricey yung mga tinda dito. Pero isa din sa napansin namin, yung mga nagtitinda ng mga prutas dito like kamote, mangga, ang mumura kasi kahapon sobrang dami ng parang isang plastic siya na malaki, tapos binenta lang sa amin ng 50 pesos. Parang kung sa palengke namin yung bibili nasa 200 na siya, ganun. So yun, tapos yun din, may mga dumadayo dito like nagtitinda ng taho, ice cream. Medyo pricey siya, parang 50 isang baso. Pero syempre understandable, like hello, idadaan pa nila to sa mga sa mabuhangin, sa lahar, sa ilog. So understandable naman yung price ng mga binebenta nila dito. Then may mga nagbebenta din dito ng mga souvenir, ganyan. Tapos iba-ibang hayop din yung nakikita namin dito. May uwak, may chicken, may kambing, may horse. Kahapon patakbo-takbo dito yung kabayo, tsaka yung baka, tsaka kalabaw. Pero friendly naman yung kambing. Siguro pag gutom lang yung kambing, talaga nangangalkal sila ng food. Kaya wag siguro pag pupunta kayo dito, make sure na may mga takip yung mga food nyo or kung kaya silang ilagay sa tent. Yun din naman, yung mga hayop dito, hindi sila nang gugulo ng tent. Ang ginugulo lang nila yung mga kubo na may table or yung mga table pag may nakita silang food. Yun yung ginugulo nila. Pero yung tao, yung tent, hindi nang gugulo. Pero sobrang friendly ng mga hayop dito. May mga pusa tsaka aso din. Ganun. Siguro rate ko out of 10, siguro mga 9. Kasi parang yun nga, super adventure yung na-experience namin. Iba-ibang weather, iba-ibang Pero overall, good experience naman siya. Tsaka refreshing. Ang sarap sa mata ng Mapanwepe. Yes, rate ko na 9/10. Dahil ganda ng ganda ng panahon. Umulan lang kagabi, pero expected naman kasi based sa weather. Ulan talaga. Expected namin yung ulan. Oo. Pero buti na lang hindi nagtagal. Then, all goods guys. Maya uwi na rin kami. Sulitin na lang namin oras dito. Natitirang oras. Sa pag-viewing sa bundok. Tsaka pag-restart ng utak. Yes. Yan lang. Guys, 8:08 na at medyo sumisikat ng araw. Gumaganda na itsura ng damuhan. At yan, magpipictorial daw yung kasama natin. Picture. So, punta tayo sa kabilang campsite. Check natin kung ano yung view doon. So, ito pala yung CR nila dito guys, yung comfort room. Ayun pahaba siya. So, halos parang bagong gawa lang. Dito sa part na to may kabayo guys. May kabayo, nandito mga kabayo. Meron sa doon. Yung sumunod na ranch guys, may bakod siya na tawag doon yung tusok-tusok na barbed wire. Kaya hindi natin mailipat yung motor. Kahapon kasi nag-ride tayo. Inikot natin, hindi tayo makalipat. So, kung lalakarin, kaya naman. Tapos yung simbahan, banda pa siya doon Banda doon pa. And dun sa gilid-gilid talaga, dyan best mag-camp para kitang-kita yung lake. Tsaka maganda yung view. Dito sa bandang likuran, medyo negats na Parang na lang,
Medyo malawak na damuhan na lang dito tsaka puno. Pero all good din naman, medyo peaceful. At yun, siguro mga nasa, mabibilang ko pa sa daliri mga nag-camp ngayon eh. Yung currently, nasa mga 10, mga 10 hanggang 15 yung mga naka-tent, nag-camp. So ilan lang naman guys. Hindi naman sobrang dami kaya hindi sobrang hindi sobrang Gusto mo mag-shoot kasama yung kabayo pero nung lumapit natakot ka. hindi natin pwedeng hawakan, baka ano yun tayo. baka So again, sapain. ang guys kabayo. Ilang horsepower kaya yan. So last time na pumunta kami dito guys, dito kami nagkubo. Ayan, dito kami tumambay nun. Nakaklip pa ako nun eh. Tapos yung motor, dito ko nilagay sa gilid nun. Napakaganda ng view. Ay, medyo masilong dito eh. Kasi ang daming puno. Ay, yung iba, nagtatambay-tambay lang din. Yung iba nakaupo. Tapos yung may mga nakatent pa sa ilalim. So yung iba, nakayanan naman nila mag-tent kahit na umulang kagabi. Yung iba nagpe-prepare na para umuwi. Pero kahit na mag-alas 10 na. Alas 10 na ba? 8 pa lang. 8 pa lang. So 8 pa lang pala. Sarap pa rin. Sarap magmuni-muni. Wala akong ibang magawa kasi palobat na rin cellphone ko eh. Pero yun, okay rin na hindi ko mag-cellphone para masulit. Ganda ng view, di ba? Kahit saan ka pumunta basta dito malapit sa lake. Ganda. Ganda ng damo at ng tubig. All good. Ayan guys, namimili namin ng souvenir. So, bumili tayo nitong alkansya nila. Ganda o aesthetic. Tapos pwedeng buksan. So, 100. Nakakuha natin kay Kuya. Mga rep magnet nila, ayun meron mapanuepe. Mapanuepe. Tapos, ayun, mga bracelet. Maganda sa kwarto mo. Time check guys, 9:46 na. Pagligpit namin ng konti. Tapos, ayun, maya alis namin. Ngayon, may nakita ko, mga nabangka. Pauwi na sila guys. Pauwi na ba sila? Pauwi na sila. So, galing sila sa kabilang isla. So, dun sa kabilang isla, pwede mga 4 wheels dun. So, yun yung sinasabi ko kanina. Kung naka 4 wheels kayo, mag-iba kayo ng daan. Maganda yung daan, hindi kayo dadaan sa dinaanan namin nung papunta. Pero, kailangan nyo tumawid gamit yung bangka. So, sa ganyang paraan, hindi kayo ma-hassle sa kalsada dito. Ayan yung alternative way. Kaso nga lang, syempre, may bayad. So, naman ata sila, naka-life vest. At yun, 2 bangka yung ngayon. Tapos yung motor natin pala guys, naka-open siya. Naka-idle kasi nag-charge tayo. Mahirap mag-charge dito. Sa yung tindahan, nag-charge sila kaso. Walang specific time, kumbaga mahina daw yung solar. Marami silang daylan. Feeling ko Generator. generator lang. So minsan mahina yung generator. So hassle talaga, wala kayong may pagkukunan ng source. Kaya mas maganda kung may power source kayo. Mas okay. Pero tayo dahil wala. Sa motor na lang. Nag-charge naman na maayos kasi may charging port naman dyan. Basta naka-idle. Okay naman sa motor. Gasolina lang yung kalaban natin. Guys, ice cream tayo ulit. Pati si OBR. Kaka-lunch lang namin. 10 something na. Alas 10. Ay, maya uwi na rin kami. Kumain lang para mamaya biyahe. All goods namin, busog na. Hindi na kami mahirapan. Check 11 na guys. Napagligpit namin ng tent namin. Mas nice na rin namin yung gamit. Maya uwi na rin yan. Medyo paano na rin. Pa-trick na rin yung araw. So bago mag-alauna, alas 2 sana nakalabas na kami dito. Kasi basing ako ng init sa buhanginan. All goods na tayo guys. Iwan na natin ang panuepe. Napagligpit na kami. Okay na yung mga gamit. So yan guys, all goods na tayo. At okay na tayo sa pagstay natin sa Mapanuepe. Halos isang araw rin, 24 hours tayo nagstay. Nasulit naman natin siya guys. So yun, babay na tayo sa Mapanuepe. All goods naman yung gamit. Nailagay na rin natin tent. Tara na. Till next time ulit. Bye-bye. Ito ba? Saan ba yung daanan? Yeah.
Thank you. So sila yung may-ari guys. Dito ba yung daan? Oo. Dito ba tayo nang galing nun? Oo, dito yata. So yun guys, salamat sa pagsama sa amin dito sa Mapanuepe. Sana nag-enjoy kayo dito sa naging one day trip namin. Iba-iba yung adventure na naranasan natin. Umulan, bumagyo, umaraw, pero most of the time naging relax naman tayo. Na-relax naman yung utak natin. At ayan, pauwi na tayo. Balik na sa dating buhay natin. Sa susunod na biyahe ulit, sama namin kayo guys. Abangan nyo lang yung mga susunod na video natin. The more click, the more you know. Ride to Mapanuepe gamit ang ating Honda ADV. Bye-bye! Bye-bye ka dyan! Bye-bye!